Eh kung totoo yan, malaki ang utang na loob nila doon sa mga drug dealer. Eh kung ano po ang kapalit nun, eh baka protection po para doon sa negosyo ng mga yon, di ba? Kasama rin sa napondohan ang ibang support group para sa kandidatura ni Mayor Sara. Katunayan niya ang kontrobersyal na magnetic lifter noong 2018. Mister Ninoy Davao City Mayor Sara ang nag-utos sa kanya para mailabas ito sa kustodiya ng Bureau of Customs Manskapyo! sa Manila International Container Port na kalaunan ay natagpuan sa Cavite na wala ng laman. Sa kwento niya sa atin talaga lang, wala naman daw talaga alam yung tagubat, naging biktima lang. Siya dapat ang maglalabas noon dahil labas-pasok na daw siya sa custom. Pero dahil hot item, hindi niya nilabas at may report na lang niya doon sa nagutos sa kanya na hot item, sir, may nakamata na dyan. So, dinaan na lang sa, ang term niya is pinera na lang, kaya nilabas yung magnetic lifter. Nang manalo si Sara bilang Vice President, inatasan daw siyang Galing ng bilyonaryo, ano ho, mga kababayan? Pati yung kay Lasam Versosa, talagang hinalughog nila, sinaliksik nila, inimbestigahan talaga nila lahat-lahat no? Ang galing ng bilyonaryo, ang lalim ng pagsasaliksik nila. buo ng Vice Presidential Security and Protection Group para sa seguridad at intelligence work ni VP Sara. Siya daw mismo ang nagpakilala at nagrekomenda kay Colonel Dennis Nolasco na isa umano sa mga estudyante niya sa Presidential Security Group. At si Nolasco naman ang kumuha ng serbisyo ni Noy Colonel Raymond Dande. Ito na, si Nolasco, papasok na yung mga Lachica. Ito na ho, papasok na mga kababayan. de la Chica para pamuluan ang Vice Presidential Security and Protection Group. Vice President Protection Group. Naging katrabaho niya umano sila Nolasco at La Chica para mag-transport ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang tao. Batay na rin umano sa utos ni VP Sara. Okay, so pagkakuha ng pera nila Chica, ibibigay doon sa mga iba't ibang tao, ganun ba? Kasi mga bossing, pakita ko lang sa inyo ito Ito yung panahon ng nung panahon po ito na ipinatawag yung OBP, yung mga disbursement officer ng OBP at ng DepEd. Ito ho. Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, Na ano diyan nabanggit ho diyan yan mga kababayan pakinggan nyo, ayan, yung si pangalan nito, si Gina Acosta. lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa labing siyam na araw, 19 days lamang, na mukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maaari bang ikumpirma ng COA ang nangyaring ito? Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 11 days lang. 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga Usig na natin dito kay Pipirma. Nag-base na lang po ako sa Ayan. 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. nanginginig po, ma'am. Bakit po kayo nag... Ako, ito na ito yung ano ba tamang word yan? Disbursement, yung naglalabas ng pera. Ano po? Officer sa Office of the Vice President. Nanginginig? Si Gina Acosta. Nanginginig siya. Bakit daw ho? Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kokoy Villamin, si Grace Piatos po. Pero inyo, yan po yung mga nakasulat na mga yan po yung mga nakasulat na mga pangalan doon sa binilan daw po ng impormasyon ng OBP, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, yung naglalabas ng pera, hindi alam kung sino at kung anong klaseng tao yung mga yon. Kaya takot siya kasi wala trabaho niya na usisain imbestigahan etong mga ito di ba? Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako sa sinaol. Sabi nalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po'y trabaho nyo Ha? as a special disbursing officer. Yes, ma'am. Special Disbursing Officer. Pero may utos po ang aking boss, ma'am. Ako,
Sino yung boss mo? I-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Si Vice President Duterte daw ang nag-utos sa kanya na ibigay ang 125 million pesos sa isang Tao yan, ha? Tao ho yan, mga bossing, sa OBP ng Vice Presidente. Kaya nga sinasabi natin doon sa mga DDS, yung paulit-ulit nilang sinasabi, walang ebidensya, walang ebidensya. Ayan, oh, mismo yung mga papeles, mga dokumento, mga resibo, mga tao nila. Kaya nga po, di ba, bigla sumakit na yung ano niya. Ewan ko kung ito ba yung sumakit yung puso o yung high blood. Kapag ka naiipit na po sila, yun na, sumasakit na po yung mga puso. Hindi na makahinga, no? Para, mahinto na po yung hearing. Dahil kapag ka tumuloy-tuloy pa yung hearing, baka kung ano pa ang malaman ng taong bayan lalo ho. Di ba? Yung isa si Sulaika. Oh. Sabi, bata daw ng Vice Presidente yun. Paulo Cesar, ay naku, walang ligtas yung si Sulaika, mga kababayan. Oh, di ba? Yung mga arte nila, mga bossing. Tapos kapag okay, tapos na. Yung hearing ngayon, pupuntahan na sila doon sa sa lugar kung saan susunduin. Papatawag ng media. Hindi naman umiyak. Paglapit ng mga media, umiiyak na. Colonel La Chica na hepe raw ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group. Pero nagtataka ang mga kongresista, bakit sa isang colonel ibibigay ang confidential funds? Yan na, sasakit na yung nito. Yung puso nito, o dibdib. Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionaire News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Okay? Tapos siya din, yung konektado kay La Chica. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond La Chica, ang miyembro ng VPSG, na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Naku po, mga kababayan. Ngayon ho, Disyembre. Anong na ngayon? Disyembre at 12 na ho. Isang oras na lang. No, wala nang isang oras. A 12 na po, mga bossing. Ilang araw na lang yon. Tingin ko, 19 araw na lang. January na. Pagpasok ng February ho, mga kababayan, yan na. Yung impeachment ulit sa Vice Presidente. At ito po, mahirap na pong lusutan ito, mga bossing. Bakit to? Kasi mga kababayan, panigurado po ako, yung mga magpapasok o magpapasa ng mga impeachment po laban sa Vice Presidente is pupuliduhin na po nila yan. Hindi na po yung tipo bang para, baka mabutasan ulit. Hindi na. Tingin ko pupuliduhin na nila yan. At para mag-lead na ang ating Vice Presidente o yung kampo ni Vice Presidente ay talagang magpaliwanag na tungkol po doon sa mga confidential funds at mga perang mga nalustay ho, mga kababayan. Kaya yun yung mga pakakaabangan natin sa susunod na taon. At yung kay Bungo din ho, mga bossing. Si Bungo, next month, baka magtago na din po yan, mga kababayan. Si Bato ngayon. Si Bungo, next month ho, mga bossing.